Kumusta mga kaibigan? Isa na namang kapanapanabik na paksa ang ating tatalakayin ngayon. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang paghahanap ng tao sa sikreto ng mahaba at masaganang buhay. Maaari nga bang matupad ang pangakong ito ng Biblia at paano ito sinusuportahan ng makabagong agham? Samahan niyo ako at tuklasin natin ang sagot. Sa buong kasaysayan ng tao, ang paghahanap ng mahabang buhay ay isang pangarap na tila abot-tanaw, ngunit hindi lubos na maaabot. Mula sa Biblia hanggang sa modernong siyensya, tila may ipinapahayag na katotohanan. Ang buhay ng tao ay maaaring humaba, isang pangako ng Diyos at isang layunin ng agham. Sa Isaiah 65:20, isang pambihirang pahayag ang matutunghayan. Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay o ng matandaman na hindi na lubos ang kaniyang mga kaarawan, sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang, isang pangako ito ng mahaba at masaganang buhay, isang hinaharap kung saan ang pagtanda ay hindi na mabilis at ang pagkakasakit ay maaaring mapigilan. Ngunit paano ito mangyayari? Sa Daniel 2:4, isa pang hula ang nagbigay ng pananaw, ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Pansin ninyo ang sinabi at ang kaalaman ay lalago. Sa panahon ngayon, tila natutupad ang hulang ito. Ang agham ng longevity at iba pang larangan ng siyensya ay patuloy na lumalago. Natuklasan ng mga siyentipiko ang mga genes na nagkokontrol sa pagtanda, ang epekto ng fasting at nutrisyon, at ang posibilidad na maibalik ang kabataan gamit ang makabagong teknolohiya. Sa Genesis 5:27, mababasa natin ang tungkol kay Methuselah na namuhay ng 969 years, ang pinakamahabang buhay na naitala sa Biblia. Sa awit 10:10, binanggit naman na ang karaniwang haba ng buhay ay 10 at dahil sa kalakasan ay umaabot hanggang 80 years. Ngunit may posibilidad na lumampas dito. Sa makabagong panahon, may malaking hakbang sa scientific research tungkol sa pagpapahaba ng buhay tulad ng mga sumusunod: Radical Life Extension Studies. Ayon sa Pew Research Center, may mga siyentipiko na naniniwala na nasa threshold na tayo ng isang bagong paradigm sa pagtanda. Genetic research on aging. Natuklasan ang FOXO3 gene na may kaugnayan sa mas mahabang buhay at mas mabuting kalusugan sa katandaan. Transhumanism and biotechnology. Ang paggamit ng stem cells, AI medicine at nanotechnology ay pinag-aaralan bilang posibleng susi sa pagpapahaba ng buhay ng tao. Ang pagpapahaba ng buhay ay hindi lamang isang pangarap, ito ay isang misteryong unti-unting nalulutas. Sa patnubay ng Diyos, kaalaman ng siyensya at pag-unlad ng teknolohiya, maaring dumating ang panahon na ang tao ay mabubuhay ng mas matagal, mas malusog at mas masagana. Napakagandang pag-usapan ang ganitong posibilidad. Ang kaalaman ay patuloy na lumalago at tayo ay nasa harap ng isang bagong panahon kung saan ang buhay ng tao ay maaaring tumagal ng higit pa sa inaakala natin noon. Ano sa tingin mo? Maaari ba nating maabot ang ganitong hinaharap? Kung nagustuhan mo ng video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe upang mas marami pa tayong matuklasan na kaalaman. Hanggang sa muli!